Ang dami na naman mga parts, mga nagtatanong sa atin tungkol sa LTFRB, kung saan daw kumukuha, kung magkano yung babayaran, mga ganyan, etc. Yung LTFRB namin, franchise mga parts, kasi iba nagtatanong kung PA. Yung iba naman, ayaw na ayaw magsasabi tayo ng yung mga gaya ng pagbaba ng pamasahe, mga ganyan. Gusto nila laging positive yung mga pinag-uusapan. Siyempre, kahit pa paano, nagsasabi tayo ng negative para alam nyo din. Kasi hindi natin mapapagaan ng isang gamit kung walang negative. Parang baterya, negative, positive. Yung pick up natin, platform holding. Vlog ako sir eh. Nagpa-vlog ako sa YouTube. Totoo yan? Oo sir, totoo sir. Parang hindi ka naniniwala sir ah. Hindi ka maniwala yung pagmumukha ko hata sir ah. Time check, 4:42 PM. May nakuha na kaming pang-anim na booking. From Mandaluyong, going to Greater Lagro, going to Caloocan North. Sa halagang 1,226. Nakachamba pa tayo ng booking mga pards. Hapon na. Kala ko wala na eh. Buti na lang sa aming binigay. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. June 25 ngayon, Thursday, 2026. Time check, 9:14 AM. First booking namin from Caligayahan going to San Antonio sa halagang 615. Ang layo ng pickup location ay 2.8 km. 1,000 kg to. Priority booking. Papunta na kami sa may pickup location. Alas 9 ng umaga mga pards, nagsimula ako magbukas ng Lalamove driver apps natin. Tapos 9:15 nakakuha tayo ng booking. Bali 15 minutes tayong nag-abang kay Lalamove na makakuha ng first booking natin. Maaga-aga tayo ngayon kasi kadalasan nakakakuha ako ng booking mga alas 10 na eh. Pero quarter to 10 na ako nagsisimula na. Ngayon maaga-aga kami. Alas 9 kami nagsimula ng tatay. Kasi maaga ako nagising eh. Asawa ko alas 5 ng madaling araw umalis na. Sa papunta sa may trabaho niya, may gawa daw sila. Papuntang probinsya. Kaya maaga rin ako nagising. Malapit na kami sa may first booking pickup namin mga parts. Sa may City Hardware tayo. Dito, along Quirino Highway. Bago magkaligayahan. Kumarada mga parts. Photon M2E64 yung sakyan niya. Parang kalahati lang yung L300 natin eh. 2,000 kg daw mga parts sabi niya. Atras ko na. Sige. Nandiyan rin items natin mga parts. Lipat natin yung sakyan natin sa open area. Alanganin kasi. Ano yung pick up natin mga parts? Isang roll yung ano tawag dyan? Di ko alam eh. Tayo, resibo. Okay, picture natin. Alright, first booking na pick up na namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 18 km. Alright, let's go! Ang dami na naman mga parts, mga nagtatanong sa atin tungkol sa LTFRB. Kung saan daw kumukuha, kung magkano yung babayaran, mga ganyan, etc. Yung LTFRB namin, franchise mga parts. Kasi iba nagtatanong kung PA, nagaganon PA. Nasa 3 taon na to tayo, no? Magka-3 taon na yan natin, no? Prangkisa. Sa January, 3 years na tong prangkisa namin, eh. Hindi ko alam yung PA mga parts, kung anong diskarte doon. Sa pagkakaalam ko, kasi 3 years na yung ano namin, prangkisa namin. Binigyan kami ng PA, may expert daw yung PA, 1 taon. Sa mga sa mga ganito sa mga truck for hire iba yun sa mga Grab eh. 3 months lang yata ang PA nila eh. Ngayon, bago ma-expert ng 1 year yun, makukuha nyo na yung yung pinaka-prangkisa ni LTFRB. Sa amin, 9 months lumabas na eh, yung prangkisa namin. Pero nakuha namin, magto 12 months na. Saka lang namin nalaman na meron na. Yung pinuntahan namin kasi may expert na yung PA namin. Paparenew sana namin. Sabi nung LTFRB, meron na daw. Kaya kinuha na namin. Bali, yung mga parts? 5 years yun. Pagka nakuha nyo na, nakalagay yung date doon kung kailan na-release. Tapos, titignan nyo. Bibilangin nyo sa 5 years yun. Doon siya may expert. Saan ba kami kumuha ng ng prangkisa namin mga parts? Sinubukan namin ni tatay maglakad ng sa amin lang. Maraming requirements na hinahanap na wala kami mga parts. Kaya ginawa namin, nagpalakad na lang kami. Kasi yung maglalakad sa amin, sagot na nila yung mga kulang sa requirements namin. Doon lang ako sa may gilid lang ng LTFRB. Siningil sa amin 15K. Umabot ng 20 tayo no? Kasi yung mga di ba 15K all around na daw yun. Nung nung pinatawag namin, i-check na yung sakyan natin, i-check na sa LTFRB. Kailangan ng dikitan ng mga sticker eh. Marami pang ibang requirements na hiningi. Nanghingi pa sila ng another bayad na naman. Kaya inabot kami ng 20,000. Hindi ko lang alam kung over singil yun eh. Yung ginawa sa amin nung
yung naglakad sa amin. Kasi may napagtanungan ako, kumuha siya ng LTFRB. Sila daw mismo kumuha sa loob ng LTFRB. Dati pa yun mga magti 3 years ago na yun nung nakausap ko. Sabi niya, binayaran daw niya is 5K plus lang mga parts. Direct yun kung alam mo ilakad, alam mo yung process dun. Pero pag pumunta ka ng LTFRB, bibigyan ka ng papel. Andun lahat ng mga listahan na requirements, tapos may isa pang papel. Nandun naman kung paano yung paglakad. Step by step yun. Kaya kung marunong kayo, matalino kayo, kasi English hindi naintindihan ni tatay marunong kayo, naintindihan nyo yung proseso, kayo na maglakad. Tsaka kompleto kayo na requirements. Dami kasing kailangan, yun nang wala kami. Kaya naman siguro namin yung step by step doon. Ang problema nga lang, ayun nga, yung mga requirements. Meron mga requirements na wala kami. Tulad ng garahe. Kasi nakikigarahe lang kami mga parts Wala kaming sariling garahe namin. Pagka kailangan mo kayo magpapalakad, may nakausap din ako kasi bago yung sakyan niya Tapos may LTFRB na siya. Kaya chinika ko. Sabi ko, saan ka nagpalakad ng LTFRB mo? Sabi niya, kailangan mo ba ako nagpalakad? Sabi niya. Sabi ko, magkano nang binayaran mo? Nasa 8,000 plus parts Gumanon siya. Sabi ko, 8K plus. Sabihin mo ng 9K. Ayun ang binayaran kay Lalamove kasi naglalakad din si Lalamove ng LTFRB franchise mga parts. Pero yung mga nagtatanong sa akin yung tungkol sa PA, hindi ko alam proseso nun mga parts kasi prangkisa yung kinuha namin Talagang yung franchise na ng pagbiyahe ng truck for hire. Hindi ko alam kung meron nun na parinyo-rinyo ka lang ng PA. Hindi ko sigurado kung may ganun. Kasi alam ko pagka kumuha ka ng prangkisa, unang bibigay talaga sa'yo yung PA. Parang provisional authority. Parang habang process pa yung franchise mo kasi matagal isang taon inaabot nga yung franchise bago lumabas. Kasi may mga hearing pa yun Ngayon, bibigyan ka ng PA. Yung PA, temporary permit mo yun na pwede ka nang bumiyahe habang process pa yung franchise mo. Makakabiyahe ka na ng truck for hire. Pero wala ka pang franchise. Kumbaga PA lang yon. Parang pansamantala lang, pinapayagan kita na bumiyahe. Sabi ni LTFRB ganun. Ayun hindi ako nagmamagaling Kung may alam kayong iba, i-correct nyo ako if I'm wrong. English Diba? Tama nyo, i-comment nyo dyan para malaman natin at masabi rin natin. Pero ayun yung parang para sa akin yung nalalaman ko dahil sa experience namin na pagkuha nga ng prangkisa ni tatay. Kasama ko si tatay. Pupunta kami ng LTFRB kasi binili namin ito sa sakyan. Ipapapangalan nito nakapangalan sa iba. Pina-transfer pa namin yung sa pangalan ko para lahat na. Yung pangalan sa sakyan, pangalan ng apps, isa lang ganun. Kukuha ka ng franchise, pangalan mo na yung sasakyan para isang pangalanan na lang. Yung franchise mo, yung sasakyan mo, saka yung pangalan mo kilala mo, isa na lang. Ganun yung ginawa namin. Kaya sa mga nagtatanong, ayun lang yung nalalaman ko. Huwag yun na akong tanongin ng kung ano-ano pa. Wala na akong may sasabi sa inyo tungkol sa prangkisa mga parts. Commonwealth na tayo mga parts. Malapit dyan sa may FCM. Papunta FCM na to. Dire-diretso tayo hanggang circle. Tapos drop off natin sa may San Antonio. Malapit pala to sa may West Triangle mga parts. Yung deliver natin ng first booking. Sa mga bumibiyahe dyan, biyahe lang tayo mga parts. Sipagan lang natin. Kasi kahit pa paano, meron pa naman sa amin, banjing-banjing na biyahe lang. Yung hindi gano'n nakakapagod, hindi sagaran. May nauwi pa naman kami ni tatay. Okay pa rin kahit pa paano, diba? Kaya depende na lang sa inyo mga parts, agahan nyo kasi kami alas 9 to alas 10 kami lumalabas si tatay, 9 or 10 depende sa katawan namin. Kung hindi masakit, maaga-aga. Pagka masakit yung mga katawan namin, alas 10 namin bumibiyahe. Inaabot kami minsan ng alas 5, alas 6, alas 7, ganun lang, uwi na kami. Depende na lang sa inyo kung gusto nyo kumita ng malaki talaga. Syempre, agahan nyo, alas 7 bumiyahe na kayo, uwi kayo ng alas 9 ng gabi, diba? 12 hours para kumita ka talaga kayo ng maganda dito. Diskartehan nyo lang, tsaka sipagan nyo. Mambabas na naman iba nyo, sabihin na naman wala yung diskarte mo tsaka sipag mo kung ganyan-ganyan, kesyo ganyan, di ba? Yung iba naman, ayaw na ayaw magsasabi tayo ng yung mga gaya ng pagbaba ng pamasahe, mga ganyan. Gusto nila laging positive yung mga pinag-uusapan. Siyempre, kahit pa paano, nagsasabi tayo ng negative para alam nyo din. Kasi hindi natin mapapagana ang isang gamit kung walang negative. Parang baterya, negative, positive. Kailangan magkasama yan Kailangan may positive tayo, may negative din tayo para nalalaman nyo. At least, di ba, alam nyo. Ganun yun. Hindi na akong tatanungin pa. Basta ganun yun. Ito sa lakyan, dito aandar kung puro positive lang. Hindi andar yung makina natin, hindi andar yung kuryente natin. Kaya kailangan natin ng negative, positive. Di ba tayo? Tama ako tayo. Tama mo? 10:30 mga parts, drop off location tayo. Babalang natin itong isang roll yung tawag ba dyan. Time check, 10:58 AM. May second booking na kami. From San Antonio going to Talipapa sa halagang 361. Ang layo ng pick-up location ay 300 meters lang. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Pick up
natin mga parts, second booking, cladding. Okay mga parts, na-pick up na namin yung second booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 5 km. Alright, let's go! 5 km lang mga parts, diretso na to. Malapit lang naman. Ginawang 400 yung booking natin, pamasahin. 11:30 mga parts, drop-off, second booking. Ano mga parts, binababa na yan. Cladding, picture lang sir. Yes sir, thank you. Time check, 11:56 AM. May nakuha na kaming pang third booking. From Talipapa, going to Nagkaisang Nayon sa halagang 358. Ang layo ng pickup location ay 2.5 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Saktong alas 12 mga parts, pick up tayo sa may Wilcon Dipat. Pickup tiles. Yun na yung pickup natin mga parts. Picture. Okay mga parts, na-pick up na natin yung pang third booking natin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 3.8 km. Alright, let's go! Malapitan lang muna tayo ngayon mga parts kasi wala kami mahanap na medyo malayo na magandang booking. Marami naman booking yung malapitan ngayon kaya ito yung mga kinukuha namin muna ngayon. Diyan tayo nag-pick up sa may Mindanao Avenue, Wilcon Dipat. Patawid na tayo ng Quirino Highway mga parts. Drop off tayo mga parts, third booking. Bababa lang yung mga mga tiles. Yan mga parts, nababa na. Tsuran natin. Okay mga parts, tapos na yung third booking natin. Binigyan kami ni ma'am ng 150 na tip. Bali kasi yun Lalamove wallet yun, yung booking na yun. Meron na tayong nakuwang pang-apat na booking mga parts. Teka, ko lang to. Bigay ko na sa wallet ko yung pera. Time check tayo, 1:02 PM. May nakuha na kaming pang-apat na booking. From San Bartolome, going to Pasig, sa halagang 628. Ang layo ng pickup location ay 1.3 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Pick up tayo mga parts. Pang-apat na booking. Scaffolding pick up natin. Yung pick up natin, platform scaffolding. Vlog ako sir Nagpa-vlog ako sa YouTube. Totoo yan? Oo sir, totoo sir. Parang hindi ka naniniwala sir Mga hindi ka maniwala yung pagmumukha ko hata sir Ano po? So, pinapogi sa amin lahat. Sino sir? Pinapogi? Ako. Si sir daw pinapogi rito. Pahig ba kayo sir? Si sir daw pinapogi? Payag mo nga yan. Payag. Alam nila yan Alam nila. Sarili nila yan. Kapangit sila Yun na, nakarga na mga parts. Tsuran natin. Okay. 1:24 PM mga pards. Ngayon pala kami mananangalian ni tatay. Tinapos muna namin yung pangatlong booking namin. Tapos pinick up namin yung pang-apat na booking. Saka tayo kakain. Para wala na tayong poproblemahin. Deliver na lang pagtapos kumain. Tulam namin giniling na minudo. Tsaka upo. Pwede na to, 100 lang Mabubusog na tayo. Nakakuha sana ako ng booking mga pards pang sabay. Naghintay ako ng 15 minutes. Habang kumakain kami ni tatay, sinasabayan ko na ng pag-aabang ng booking. Nakakuha nga ako pagtapos namin kumain ni tatay, nakakuha akong booking. Papunta rin ng Ortigas tong deliver natin. Ito pang-apat na booking. Doon din papunta. Tinawagan ko, para tanong ko kung ano yung papadala nila kasi 300 kg lang naman para alam ko paano ko iaayos. Tinawagan ko, hindi sumagot. Hanggang sa namatay na lang yung pagkakaring niya. Pinanong namatay na yung pagkakaring, biglang nag-cancel mga parts. Kinancel. Di gagawin ko na lang, diretso ko na to. Hirap maghanap ng booking Sobrang traffic sa EDSA mga parts. Kaya dito ako dumaan sa may Katipunan Avenue. Dire-diretso lang natin to patagos ng White Plains. Tapos lalabas tayo ng Ortigas Avenue na yun. Kaya mas mabilis dito kaysa sa EDSA. Saktong alas 3 mga parts, drop off tayo. Pang-apat na booking. Babalang natin itong mga scaffolding. Dadalhin dyan. Ginagawa ata nila to. Ayun mga parts, drop off natin. Picture. Okay. Time check, 3:20 PM. May nakuha na kaming panlimang booking. From Mandaluyong, going to Mandaluyong sa halagang 417. Ang layo ng pickup location ay 800 meters lang. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. SM Mega Mall yung pickup natin mga pards. Lumagpas na ako Nandito na ako sa may San Miguel Avenue. Papunta ng Shaw Boulevard. Nakuha ako bigla tong booking. SM Mega Mall. Nag-U-turn ako. Buti nga may U-turn bago mag-Shaw Boulevard. Nag-U-turn tayo ngayon. Papunta na ako na Doña Julia Vargas. Kasi
Kasi San Miguel Avenue to, kakaliwa tayo ng Doña Julia Vargas. Nandun yung Mega Mall eh. Pick up tayo mga parts, pang 5 booking natin. Nasa Mega Mall basement tayo. Ayan yung items, stainless na higaan niya. Okay, na-pick up na natin yung pang 5 booking natin. Papunta tayong drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 6 km. Alright, let's go. Drop-off na tayo mga parts, pang 5 booking natin. Babalang natin tong ano, to, yun. Okay, picture ako na sa labas mga parts. Time check, 4:42 PM. May nakuha na kaming pang-6 na booking. From Mandaluyong, going to Greater Lagro, going to Caloocan North. Sa halagang 1,226. Ang layo ng pick-up location ay 3.2 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Nakachamba pa tayo ng booking mga parts. Hapon na. Kala ko wala na eh. Buti na lang sa amin binigay. Ngayon ko lang nabasa yung booking mga parts. Ano pala to? Priority booking. Mga pastries, cups, lemon. Ayun yung pipick upin natin. 2 drop daw siya mga parts. Isang SM Fairview, saka SM City, Caloocan. Looban ng Diparo. Diparo ba yun tayo? SM City, bagong tayo? Caloocan. Doon yung mga drop-off natin mga parts. Nasa may pick-up na tayo mga parts, kaso nahuli tayo. Bali pangatlo na tayo. Ayun yung pangalawa nasa labas. May isa sa loob, siya yung nauna. Nahuli tayo ng dating eh. Kaya waiting muna tayo mga parts. Pick up tayo mga parts. Pang-6 na booking. Ayun yung pick up natin. Mga box. Prutas. Ayan sir, Caloocan din yan? Opo. Sige tayo, dulo mo. Caloocan yan. Ayan na mga parts, yung ano natin, pick up natin, pang-6 na booking. Ano ba tayo? Picture na ba to? Picture na pala. Alright mga parts, papunta kami sa may unang drop-off namin. Ang layo ng drop-off location ay 25 km. Alright, let's go! 5:42 ng hapon mga parts. Nandito na kami sa may SM Mega Mall, EDSA. Rush hour, kaya matraffic na ngayong oras mga parts. Pero mas matraffic nung Tuesday at Wednesday kaysa ngayon Thursday. Kaya nga naka-6 na booking na kami. Kaysa isang booking lang yan ha. Wala tayong double booking ngayon pero naka-6 tayo. Bali 7 kasi drop pa natin nito 2 eh. Kaya masasabi ko mas traffic nung Tuesday at Wednesday kaysa ngayong Thursday. 7:23 mga parts. Drop off tayo. Unang drop. Alright mga parts, papunta naman tayo sa may pangalawang drop-off natin sa may SM Caloocan, Diparo ata yun. Ang layo na lang ng drop-off location namin ay 7 km. Alright, let's go! Saktong alas 8 mga parts. Nasa may SM Caloocan na tayo, sa may Diparo. Yung katabi niya, yung Caloocan Sports Complex, nasa kabila, nasa kaliwa. Ayan yung SM Caloocan sa kanan. Doon pa yung Diparo sa kanto na yun. Kakanan tayo dyan. Drop-off tayo mga parts. Bale, 8:05 na. Anong binababa lang itong mga lemon prutas. Picturean natin mga parts. Nandito kami ngayon mga parts sa may Diparo Road. Yung tumbok nito, Susano Road sa may bayan. Pag dinire-diretso natin to. Bale, malapit na rin kami rito mga parts sa bahay namin. Pauwi namin ni tatay. Kaya mag-income reveal tayo. Naka-6 na booking kami sa maghapon at ang kinita namin ay 2,885. Pagkatapos mga parts sa 2,885, nakakuha kami ng tip na 350. Pag inad natin dito, sabihin natin naka 3,200 kami. Pagkatapos bawasan natin ng 800 na diesel at 200 na pangkain. Bali 1,000 yon. 3,200 bawasan ng 1,000 ay 2,200 mga parts. Ayun, yung kinita namin ngayon, naka 2,200 kami na malinis. Labas na ron yung pangkain, pan-diesel, saka yung commission nila Lalamove. Ano mga parts, ganun lang yung biyahe to, Lalamove. Tiyagaan lang, minsan may mababa, minsan may malaki. Kaya tiyagaan lang sa biyahe mga parts. Basta araw-araw lang, tsagayin mo lang, kikita naman tayo. Paano? Ayun lang mga parts, pauwi na kami. Kita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod ko pa mga video. Maraming salamat.